sa pakising. Alright, good morning Kuya Lar! Good morning. Good morning po sa inyong lahat mga kapuso. Tinalo naman ng mga diamonds mo ang stripes ko, di ba? What can you say about my purple diamond? I love it. Ah. At Jarvis, tsaka na muli tayo tungkol teka sa... Yes, Kuya Lar. muna. Happy birthday, Enzo Pineda. Happy birthday, Bye. Enzo! At tungkol sa ilangan daw na naganap between Ann Curtis at Richard Gutierrez sa isang eksena sa kanila pelikula na At wala raw itong kinalaman sa pagiging dating magkasintahan ng dalawa. Ang eksena naman kasi, isang very, very intimate shower scene. Oh! Nako, heto ang masasabi dyan ni Ann. Panoorin natin. Kilig! Ann Curtis, nailang daw sa shower scene nila ni Richard Gutierrez? Andito po tayo ngayon para sa press con ng In Your Eyes at ang mga kakwentuhan natin. The one and only very beautiful Ann Curtis. Hi, Ann! Hi! Bagamat aminado si Ann na labis siyang nasaktan sa paghihiwalay nila ni Richard noon, naging daan naman daw ang pelikulang In Your Eyes para pagtibayin muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. It was good to be able to catch up and, mas naging close kami through the movie again. So, that's a good thing. And, wala, it was just a pleasure being able to work with him again. Ito ang unang pelikula na pinagsamahan ni Ann at Richard, kaya hindi na iwasan na tuksohin sila sa isa't isa, lalo pa na may mga kissing scenes sila sa pelikula. Well, I guess more than anything, hindi namin iniisip like that. I think it's really just here in the Philippines na talagang hinahype nila, diba? Pero balita ko, meron daw kayong shower scene ni Richard. Paano ka napapayag dyan? Balita ko kasi nung una parang ayaw mo daw eh. Chard really felt na it would help the movie and parang just to add to the parang establishment of our story. So napag-usapan naman ng maayos and it's my responsibility as an actress na if that's what the director and what Chard feels would work for the movie. Ginawa ko naman and no regrets kasi it came out well. Sino si Richard Gutierrez sa movie na ito? Isa siyang confused. Isa siyang confused. Confused? Actually, ako din confused ako pag pinapanood ko yung trailer. Parang sino ba talaga? Kaya talagang mainganyo ka manood. Kasi magkapatid sila, di ba? Tapos isa lang yung lalaki, Parang si yung Richard. asawa mo isa, pero parang mas galit si Ann Curtis. Well, abangan na lang natin, panoorin na lang natin ang In Your Eyes. O ano, guys, no tayo In Your Eyes. Drew and Lynn? Alam mo, pag gagawa ako ng movie, sasabihin ko lang talaga, alam mo, kailangan natin ng shower scene, kailangan natin ng bed scene. Talaga? Sino dapat ang partner mo nun? Marami. Ba't ka naman wala? Anyway, sa mga misis po nating namamalengke, ako, Chuck, pinaka-challenging po talagang paghanap ng gulay na mamamanatiling sariwa. Ito yung magiging convention mo, gulay. Sariwa hanggang sa oras ng inyong pagluluto. Nasariwa siya. Oo Nasariwa. naman. Sariwa talaga. Kaya ang suggestion ko, imbes na mamalengke, magtanim na lang po ng gulay sa inyong mga bakuran. Anong klaseng gulay yun? Yan ang gusto kong gawin. Diba? Easy raw yan ha. Kahit maliit po ang space yung kayang-kaya. Kung paano ipapakita sa atin ng ating wais na misis, si Susan Enriquez. Go, San! Miss Sue, pwede bang malunggay? Ay, Pwede, sure. ano mo yung malunggay na hihingi lang yan sa mga parking area. Yun. Marami yun sa mga parking area. Pwede kayo humingi doon sa mga guards. Sabihin niyo, pwede bang humingi? Dahil magluluto lang kayo ng ginisang munggo. Anyway, so balik ko tayo dito sa Bureau of Plant Industry dahil ngayon alamin natin kung ano ba yung mga gulay na pwede nating itanim sa paligid ng ating mga bahay. Lalo na kung maliit yung space, siyempre kailangan natin ng tulong ng mga eksperto at siyempre alamin din natin ano may pagkakaiba ng mga tinatawag nilang mga hybrid seeds. Ayan, yung mga gulay na ito, ha? Talaga yung tugtog, bahay kubo, di ba? Ngayon, kasama ko natin si Ginoong Romeo Ayos, isa pong senior agriculturist ng Crop Production Division ng Bureau of Plant Industry. Good morning, sir. Welcome sa unang Good morning po. Okay, sir, unang-una, ito ha. Ano ba yung tinatawag nating mga OPB seeds? Ayan. Ang OPB po ay yung tinatawag nating open pollinated varieties na mula sa paglalahi sa natural na para mamaraan. So, halimbawa katulad po ng itong sitaw. Oo. sitaw, yung buto nito, gano'n. Opo, oo. Na, Pwede natin siyang itanim sa susunod na
pagtatanim o henerasyon. Okay. At yun naman po tinatawag na hybrid seeds. Ano naman po yun? Ang hybrid seeds po ay yung mula sa paglalahi ng dalawang magkaibang uri. Okay. So sa madaling sabi po, ang hybrid seeds ay hindi natin siya pwedeng itanim Aha. na sa susunod na pagtatanim natin. Hindi Hindi na tayo siya- pwedeng magbinhi. Dahil, ano po ang nangyayari? Ang character traits po noong dalawang magkaibang uring yon ay lalabas doon sa pangalawang henerasyon, yung tinatawag nating F2. Dahil po yung hybrid ay yung F1. Okay. Yung nakikita natin mga buto na nasa table, yan po ba yung mga hybrid seeds? Open pollinated. Open pollinated po yun. yan, May oh. hybrid, may open pollinated. So, ibig sabihin, yung mga bunga po ng mga hybrid seeds, dahil the term itself, hybrid, medyo maganda. Opo. Ah. Ito po ay ayon sa pag-aaral, ito ay magandang klase. Ang yield nito ay mas mataas kaysa doon sa mga natural or yung OPB nating tinatawag. Pero pareho lang yung sustansya. Parehas lang ang sustansya. Nagkakaiba lang doon yung maturity, yung days na maturity, mas matagal kung yung OPB. Ay, ang hybrid, pwede Hybrid, halimbawa, medyo pa-i-clean mo. masyo-shorter, opo. Masyo-shorter. Oo. So, pag gusto mo na agad kumain ng sitaw ngayon, pwede na bukas. Kasi halimbawa, anihin mo na, ang ganon. maturity niya ay 85 days, pwedeng maging 60 o 70 days, gano'n. Okay, sir, ngayon, ano ba yung mga halaman po na pwedeng itanim kapag kayo nakatira sa urban area, yung mga maliliitang space, lalo na yung mga nasa condo, nasa townhouse, ano mga klaseng halaman po? Gulay? Sa pagtatanim po sa mga urban areas, Yan ang kailangan doon. natin yung mga indigenous vegetable. Gaya po makikita ng? po natin yan sa research division, gaya ng mga amaranth, Aha. itong Mga alugbati. alugbati, Aha. saluyot. Yeah, pwede kasi parang mukha silang mga ornaments, ano? Parang dekorasyon mo sa bahay. Opo. Pero pag wala kang panlagay sa gulay mo, pitasin mo na. Pwede, oo. Kasi ang pagtatanim ng gulay sa urban areas or yung sa backyard, para tayong may living refrigerator na every now and then kailangan natin yung gulay, pwede natin siyang kunin. Saka so, ang importante ko kasi yung halaman, sinusunod mo rin kung ano yung gusto niya na hindi pwede sobrang araw at hindi pwede sobrang tubig. Opo. Kasi dapat natin tandaan, kung tayo magtatanim, meron tayong supply ng sunlight, at least mga 4 to 6 hours in a day. Yung para para mabuhay masustain, siya, oo. masustain siya. Magkaroon So, tayo ng yun ang magandang- importante. Importante malaman natin kung ano ba yung mga gulay na pwede nating itanim sa loob ng ating mga bahay na hindi masyadong nangangailangan ng sun exposure. Ay, ibig sabihin, mabubuhay po siya. Okay, maraming salamat po. Ginoong Romeo Maraming Ayos salamat po, din mga po. senior agriculturist dito po sa Bureau of Plant Industry. Magbabalik po kami. Tingnan muna natin ang mga kalipunan ng balita sa unang balita. Ang mga unang balita sa mga oras na ito. Mag-ina, patay sa pamamaril sa San Jose del Monte, Bulacan. Rider patay matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa Quezon City. Isang gusali sa Afghanistan, pinasabugan ng mga hinihinalang rebelde. Umano'y pagmamalupit sa mga tinitrain na hayop sa mga zoo sa China, kinundina ng isang animal rights group. At kilalanin ang pinakabagong karakter sa HBO vampire series na True Blood. World Movie, tutok na sa unang balita. Unang hirit, mangmuni.